sa atong CFD Dasdas o gatong paghisgutan karon ang panagna the prophecy of no more wars matapos bagayod ang gubat. In other words, mabot ba ang panahon nga wala nay mga gubat nining kalibutan? O kung ingon kita wala nay gubat nining kalibutan, nagpasabot moabot bang panahon nga wala nay mga military, wala na mga armed forces, wala na naval forces, wala na air force, wala na mga kapulisan, etc. o guban pa, nga maoy nagda og mga armaments, mga hinanggiban, niining putuha, moabot ba ang panahon nga hingpit ang kalinaw sa tibok kalibutan? Now, kini karon atong paghisgutan, and remember that prophecy is history written in advance. Kining panagna, propesiya nga napatik niining balaang kasulatan, mao kini ang kasaysayan nga nasulat ng daan sa wala pa mahitabo. Prophecy is history written in advance. Nasulat na daan, wala pa mahitabo. Now, karon ang pangutana, hain ba niini mabasa? So niya kini principally sa Isaiah chapter 2 verse 4, the same wording sa in the book of Micah chapter 4 verse 3. Naun sabay gipadayag niini, dinhi gipatinaw nga dunay saad ang Dios, o kining saad sa Dios mao nga wala nay mahitabo nga kagubot, wala nay mahitabo nga kaguliyang, wala nay mahitabo nga niini karong gubat sa tibok kalibutan. So mao kini ang gipanagna mismo diha sa libro sa Isaias o libro sa diha mismo in the book of Micah. So mao kini karon. Nan ang puntos ni ini mao diha sa Isaiah chapter 2 and verse 4, Micah chapter 4 verse 3, dinhi gitinaw, there will be a lasting peace where nations neither shall they learn war anymore. So wala nay mahitabo nga mga gubat diri gubat dito, kundi lasting peace, tanan nga kanasuran sa tibok kalibutan hingpit ng kalinaw, moabot kana. Unya, there are 195 states of the world. Nanining puntuha diha usab sa Salmo chapter 46 verse 9, gidayag nga kining maong hingpit nga kalinaw pinaagi mahitabo kini diha sa gingharian sa Dios. O kining gingharian sa Dios, the kingdom of God, that will establish total safety. Mao kini ang gidayag sa Psalm 46 verse 9. And this book, divine constitution of the Christian kingdom, this will implement. Mao kini ang divine world government. In the evolution of state, primitive state, a city state, ngadto na sa imperial state, modern state, federal state, continental state, ngadto na sa world state. Una ang international law may padayag usab, aside from the political science nga nagkanayon nga mabut ang world state, and that is the divine world government. Ang international law may pamatuod nga dunay world state, and this is the world government of God. In other words, diha sa Revelation chapter 11 verse 15 nagaingon nga ang Dios may muhari nining kalibutan. O diha sa 1 Corinto chapter 15 verse 25 nagaingon nga kinahanglan
muhari si Kristo niining kalibutan. Muhari gayon siya niini. Everything is prepared. Ug busa, ang Dios nga Amahan diha sa Hebrew chapter 1 verse 8 nagaingon, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. God the Father mipamatuod nga ang trono sa Dios nga anak anus aban mo hingpit ang paghari sa Dios during His second coming. So nining puntuha karon hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. Perfect peace, wala na yung mga kupat. O busa, dinhi na pasab na padayag, in the book of Psalm chapter 46 verse 9, nagaingon, God makes wars cease to the end of the earth. Wala na'y mahitapo. Hunong na ang mga gubat no more. Una ang pagutana karon, unsa na ba'y mahitabo niya ng mga nuclear weapons, niya na karon nga mga armalites, kanang mga tangke de gira, etc. In the book of Isaiah chapter 2 verse 4, in the book of Micah chapter 4 verse 3, himuon ka na nga mga punta sa daro. In other words, conversion ngadto na sa agritourism, nining puntuha kanang mga hinanggiban sa gubat. So gamito na kana alang sa panginabuhi sa ato nga mga kaigsuunan. Instead, kining mga hinanggiban para sa pagpatay sa katawhan, dili kana himuon kun dili gamiton kana para mabuhi ug dili para pagpatay sa katawhan. And atong gipamatud-an sa diha nga kita mitaak mismo sa Clark, Pampanga. Ang Clark, Pampanga nga mao kadtoy labing dako nga area sa Air Force mismo sa US base, no, didto sa Clark niadtong higayon wala na i-renew after the Mount Pinatubo eruption ang lahar 1991 nining puntuha expire o wala na-expire ang treaty between the United States and the Philippines. So wala nagkadto i-renew o busa mipahawa ang maong mga kahimanan sa gubat mismo sa United States of America. Unya unsa bay nahitabo niini? Sa diha nga nahiwala na ang maong Clark, it was converted into a economic zone. Unya ang US dito sa Subic Bay mao kanay labing dako nga naval forces sa USA. Pagkapapas na niya na then converted into a tourism area. Nagang mga hotels o niya economic. So nining putuha nabalhin na usab niini. So niya sa Isaiah chapter 2 verse 4, husayo niyang kanasuran ug hukman ang daghang katawhan. Ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro ug himuong galab ang ilang mga bangkaw unya dili na mag-away ang kanasuran ug magbansay pa alang sa pagigubat. He will settle disputes among great nations. They will hammer their swords into plows and their spears into plumbing knives. Nations will never again go to war, never prepare for battle again. So wala na yung mga military, wala na yung mga armed, mga air force, naval forces, wala na. Matapos na kining tanan. Umausab kini ang gitagna sa in the prophecy of the book of Micah chapter 4 verse 3. The same wordings kana. O diri sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, gidescribe unsay mahitabo nga kalinaw nining kalibutan. The Prince of Peace nga si Jesus, mo'y prinsipis kalinaw, setting up a government that ensures peace from henceforth even forever. Mao na kini, hangtod na sa hangtod. Unya, ano sa ba kini mahitabo? Mahitabo ka na pinasikad
sa gipanagna diha sa Revelation chapter 20 verse 1 to 10. Unsa ba ang Revelation gipadayag chapter 20 verse 1 to 10? Mao na kana ang millennial reign. Unsa ba ng millennial reign? Millennial kingdom. Unsa ba kanang millennial kingdom? 1 millennium is 1,000 years. So nining puntuhan mao kanay hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. In the book of Revelation chapter 20 verse 1 to 3 nagaingon gapuson pusasan si Satanas. Og pagingon nga pusasan si Satanas, that will be explained in the book of the Second Plenary Council of the Philippines. Sa unsa bang paagi nga pusasan si Satanas niya? This book explains nga dunay duha ka klase sa hugpong sa mga sala as to its operations. Number 1, kanang gitawag og personal sins. Ang personal sins mao na sa pinaagi sa 7 ka demons: demon of pride, demon of envy, demon of anger, demon of avarice, demon of selfishness, gluttony, demon of lust, and demon of niini karon nga sloth kung katapol. 7 kana ka mga great demons. Og niini karon nagkadaiyang nga mga demons mo na musud sa tao. So nagkadaiyang nga mga vices nga musud sa tao, personal, individual nga mga sala nga may tabo sa tao. Apan kini karon nga Second Plenary Council of the Philippines nagaat nga dunay ikaduha nga hugpong grupo sa operations of sins ug kana gitawag og structural sins. Ang structural sins mo kanang sinful social structures that built up by the people. Mao kanay wrong systems. O kanang mga wrong systems na establish kana pinaagi ning mga wrong philosophy. Nga mao ni giwarning ni San Pablo diha sa Roma 8:6, kung ang inyong naa sa utok amao ang mga butang material musangpot kana sa kamatayon. O ngano ba ga ang mga una sa mga tao, mga material things musangpot sa kamatayon? These are professionalized by the philosophy of materialism. Ang philosophy materialism pinaagi sa mga economic ideologies implemented by the governments of the world. Mao na giwarningan kita ni San Mateo chapter 16 verse 25 to 26. Bisan og maangkon nimong tibuok kalibutan, apan kawad-an kamos kinabuhi wa kanay kapuslanan. Busa nining tanan nga economic ideologies, individualism, capitalism, socialism, communism, feudalism o kining tanan nga mga economic ideologies are all material, nagahisgot lamang sa kinahanglan nga maluwas ang tao without invoking, without walay pagunahuna nga nagdunay panginahanglan ang kalag sa tao. Mao na nga dissolution ni San Pablo diha sa Roma chapter 8 verse 6, second clause nagaingon kinahanglan nga ang sud sa atong hunahuna dili lamang material things but integral salvation. Ang integral salvation mao pakan-on ang atong kalag sa pamaagi magpagkaon sa atong kalag, economy of the soul. That's economy of integral salvation. O kanang economy of integral salvation, Roma 8 size second clause mao kana nga ang atong hunahuna pakan-on ni makaibaw ta sa divine plan, makaibaw ta sa divine will, makaibaw ta sa divine laws, ug pinaagi nini matud kini sa kaluwasan and there is perfect peace in this planet Earth. Sumaw ka na ang puntos ug busa kung ang atong hunahuna material things mao na kanang resulta sa structural sins. O di out of that dunay philosophy of modernism. Ang philosophy of modernism gisugdan kana diyan ang Protestantism nga reformation, reform kunuhay. So cut off the origin, cut off, revolt gikan sa origin. O kining Protestantism, that is the implementation, religious implementation of modernism. Mao na nga at the pretense of moderno kunuhay gitalikdan ang origin, gitalikdan ang tinubdan sa tanan. O kini uban pa
Unya, we have the philosophy of relativism. Sa philosophy of relativism, wala na diha ang standards of moral values. Wala na. So mahitabo nga moral niining lugar, immoral sa laing lugar, o immoral niining lugar, moral sa laing lugar. Ngano? Relativism. Wala na'y gisunod nga official standards of good moral values. Wala na. Ngano? Gisalikway ang church authorities, the teaching authority. Busa, nahitabo na nagkaguba pag-ayo ang moral standards tungod ni ining philosophy of relativism. Gawa sa philosophy of materialism, philosophy modernism, philosophy of relativism nga gipusgay ang moral values. Here we have the philosophy secularism. Ang secularism nga ayaw na paghisgot diha og simbahan. No church, no religion, only the state. And that's the very reason the church and state separation. So nining tanan nga mga sinful social structures mao ni nagkakuyaig nining tibuok kalibutan. And there is no such peace. Mao kanay pinakapuntos ni San Pablo sa Roma 8:6. Ug busa karon, unsa bay mahitabo niini? Mao na giingon ni San Juan, Revelation chapter 20 verse 1 to 3 nga in the end times pusasan si Satanas. Sa unsa bang paagi nga pusasan si Satanas? Pusasan ang 7 great demons. Ang demons of anger, demons of avarice, demon of envy, demon of pride, demon of gluttony, demon of sloth, and demon of lust. Unya, sa structural sin, pusasan usab, bungkag tanang nga mga filosofiya nga anti-God, anti-life, anti-nature, philosophy modernism, philosophy of relativism, philosophy of materialism, philosophy of secularism, o kining philosophy sa gender ideology that destroys the human identity as man or woman. Sumawag ka na'y mahitabo. Ug busa bungkag na naana ka na sa Revelation chapter 20. Kini mahitabo na in the last days. And so, the current reality karon versus the future hope. Unsa ba mahitabo? Mao bitaw hinungdan sa 2025, it was declared by the church as the year of hope, pilgrim of hope. Latas ta sa 2026. Nagaingon si Jesus, wars and rumors of wars will continue up until the end of the current age. So, moabot man gayud ang katapusan. Ug busa diha sa 1 Corinto 15:24, nagaingon, all the religious and political authorities shall come to an end. Tanan nga mga religious authorities, tanan nga mga political authorities in this planet Earth shall come to an end. Matapos kini, mao na kini karon nang hitabo sa Iran versus US, Israel, o diya uban pang mga nason, mga hugno kining tanan. And all the armaments of wars shall come to an end. That's the ending period. Busa nining tanan, unsa-unsa bang paagi nga mahitabo kini? Pinaagi sa himpit nga paghari sa Dios, God's kingdom. O kining gingharian sa Dios as discussed niini, the divine government, the Christian kingdom, ang paghari sa Dios. And the church is the first foundation in the fullness of God's kingdom. Of everything niya ninimong libro. And so, mahitabo ng hingpit nga paghari sa Dios, hingpit nga kalinaw. Wala na yung mga military, wala na, perfect. And so, nagkinahanglan kita active intervention of God's kingdom. Mo replace kinipulihan ang human governments. So kining mga leaders karon sa kalibutan nga kahakog lamang sa gahom mo'y gihimo pusgay ang tanan. Goodbye
goodbye. And so, nining tananon sa bay mga paghitabo, do na bay mga nasod niini karon nga nag-advance na, nga kining mga nasura as if nga nag-una na sila, nga nag-implement sa balaod sa Dios nga wala nay gubat. Kay niya man sa Mateo 5 versikulo 43 ngadto sa 45 nga nagaingon, kaniadto ang balaod kaniadto higugmaa ang inyong mga amigo o dumting inyong mga kaaway. Apan karon higugmaa ang inyong mga kaaway. Niadtong higayuna, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mata bayrag mata, ngipon bayran og ngipon. Apan karon higugmaa ang inyong mga kaaway. So kaniadto sa Old Testament, balaod kato sa Hammurabi law ang balaod sa gubat. But in the New Testament, gi-reverse ka na ni Jesus, wala na. So ang kaniadto is body, no, lawas, but now spiritual revolution. Na sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, kitang tanan Christian soldiers gangato mga armas, mga pulong sa Dios. And that is to correct what is wrong. That is the revolution of the mind, the revolution of the heart, and that is spiritual moral revolution. That's the system. Ug busa mao kini ang gitin-aw gyud pag-ayo ni Jesus diha sa Mateo 5 versikulo 43 ngadto sa 45. So unsa ba ang mga nasod nining kalibutan karon nga walay mga arme? Unsa ba? Alphabetical ang Andorra. So ang nasod sa Andorra, it is defended by France and Spain. It maintains a very small police force. Wala na military, why navy, why air force, wala. Usa ka nasod sa Andorra, European nation, European state. Ang Costa Rica ilang giabulis ang military in the year 1949. Unya instead military mo ilang giswelduhan, gigamit nilang pondo para sa military, giadto nila gigamit for education and healthcare. It is Costa Rica. So wala na gubat. Unya ang nasod sa Dominica. Ang nasod sa Dominica, they rely on the Regional Security System, RSS. Wala sila military, wala. Wala'y gubat. O niya ang nasod sa Grenada. Ang Grenada, no standing army, wala. And they defended by police and the RSS. Sumawag ng Regional Security System. Wala sila military. Wala'y gubat. Grenada. Una, ari kita sa Iceland. Ang Iceland, sila membro sa North Atlantic Treaty Organization sa Europe. Membro sila with a unique defense agreement with the United States. And sila, walay mga military. So wala sila budget para sa military, etc. No war. Una, arita sa Kiribati. Diya mismo sa naggasalig sila sa Australia, sa New Zealand, wala sila pundo, wala sila military. Air Force, naval o military forces. No war. Una, kining pinakadato kayo number 1 nga kinadato ang nasod sa tibok kalibutan sa Europe. Ang nasod sa Liechtenstein, grabe ka tapnatsers ka na to, pinakangilingig. Kining nasod sa Liechtenstein sa Europe, they abolished their army in the year 1868. Wala. And they realized, with due respect sa ilang mga neighbors, hadlok ba sila? Wala. So, sila salig sa Ginoo. O niya karon ang Marshall Islands. Ang Marshall Islands ganasod, although nag-rely sila sa US under the Compact of Free Association, wala yung military. Wala. And they survived. Doon ay gubat. Wala.
Arita sa Micronesia. Ang nasod sa Micronesia, they relies on the US. Mayroon, doon na ba sila military? Wala. They exist? Yes. Doon ay gubat? Wala. Arita sa nasod sa Monaco, pinakagilngig ni nadi ang mga billionaire, trillionaire sa kalibutan, Monaco. Pinakagilngig ning nasod. Mga top nga mga dato sa kalibutan niya nagapuyo niini. Doon na ba sila military? Wala. Doon ay gubat? Wala. And they are defended by France. Unya, kining nasod sa Nauru. Nauru, doon na ba sila military? Navy, Air Force? Wala. And they are defended by Australia. Doon ay gubat? Wala. Arita sa nasod sa Palau. Grabe, naghan mga nasod mo, wala yung military. Ang Palau, doon na ba kayo military? Navy, ang Air Force, wala. And still they realize, on sa US. Doon ay gubat? Wala. Kining nasod sa Panama. Ang Panama, mao ginay agianan bitaw sa dagko nga mga barko nga mga mulusot na sila sa Panama Canal, no? Sud sila diha. They abolished their military in the year 1989. Nagsalig ba sila sa military defense? Wala. Doon ay gubat? Wala. So kining tanan, mao kana sa nasod sa Panama. Doon ay gubat? Wala. Arita sa Solomon Islands, Samoa, kinisang Samoa, doon na may wrestler from Samoa. Asa man doon sila sa New Zealand area. So, walay military, walay Air Force, walay Naval Force, although they are defended by New Zealand. Doon ay gubat? Wala. Nasod sa San Marino, doon na ba military? Wala. Air Force? Wala. Navy? Wala. So na sa European country kini, dool sa Italy. Ubusa they're defended by Italy. Doon ay gubat? Wala. Arita sa Solomon Islands. Ang Solomon Islands, doon lang mismo sa Australia and New Zealand. Doon ay military? Wala. Doon ay Air Force, Navy? Wala. And so, they relies on Australia and New Zealand. Doon ay gubat? Wala. Arita sa Tuvalu, maugya po na, doon po na sa New Zealand. Military? Wala. Doon ay gubat? Wala. Arita sa nasod sa Vanuatu, doon ay military? Wala. Air Force, Navy? Wala. Doon ka na sa Australia, New Zealand, and of course, nag-rely sila sa France. Arita sa Vatican City, kini. Ang Vatican City, nga mao na ang punuan gyud mismo nga naa kana sa Roma o Roma naa sa Italy. So, doon na ba kanay military? Wala. Doon ay Air Force? Wala. Doon ay Navy? Wala. Nag-rely sila sa Italy for defense. Doon na sila ay Swiss Guard. Pero doon ay military? Wala. Doon ay gubat? Wala. So, mao kini ang mga nasod nga mipatuman niini karon initial sa no war, walay gubat sa kalibutan. Kining mga nasura giatake ba sa gubat? Wala. Congratulations. Sumaw ka na. Naunsa ba ang mga common characteristics niini? Security agreements. Many smaller nations have agreements with a larger nation. US, France, Australia, mihatag security. Unya focus on police, national security is maintained, pinagi sa police forces, coast guards, and special surveillance units. Mao ka na ilang giimo. Unya, doon na sila demilitarization. Like Costa Rica, Panama, formally abolished their armies following internal conflicts. Ipapas nila. Demilitarize. So, gipapas ang military forces. Costa Rica, Panama, uban pa mga nasod sa kalibutan. On the other hand, samtang mao kini ang mga nasod, pila ng mga nasod nga walay military, Vatican City, Vanuatu, Tuvalu, Solomon, San Marino, Samoa, Panama, Palau, Nauru, Monaco po. Ika-11, Micronesia,
12 Marshall Islands, 13 Liechtenstein, 14 Kiribati, 15 Iceland, 16 Grenada, 17 Dominica, 18 Costa Rica, 19 Andorra. So 19 ka mga nasod sa kalibutan. Wa man ma-appeal ang Switzerland, no? Of course, Switzerland is neutral nga nasod sa kalibutan. So mao kini ang dagan. On the other hand, unsa bang nasura nga halapad ang ilang pagkaylap sa ilang military bases? It's the United States of America. Nganong nakapundar na sila? Sa First World War, 1914 to 1918. Sa Second World War, 1942 to 1945. It's the United States of America who emerged. Nini karon nagdala mo'y bidaog. And so they controlled the world with the United Nations Organization. And in fact, niya na karon nga Bretton Woods Agreement nga they controlled the currency system pinagi sa dollar. In fact, bisan pag nawa na gi-abolish ng Bretton Woods Agreement panahon ni President Nixon, nining puntuha karon nahitabo nga fiat money na sila, and yet bisan pa they still ruled the economic currency using the dollar. So kining United States of America very influential sa tibuok kalibutan. Doon na sila US military bases o unsa ba, imagine, doon na sila more than 750 ka mga military bases in at least 80 countries of the whole world. Pila ba ka mga nasod sa kalibutan? 195. So labing minus out of 195 states of the world, ang labing minus 80 ka mga nasod naa sila yung mga US military bases. Pagplastar na. Grabe. Mauna nga naagyod nila ang command kung unsay mahitabo sa kalibutan doon na may gubat wala. Ug magpasalamat ang Pilipinas kay naukang na-remove ang US bases sa Clark o sa Subic. Pasalamat ta sa Plices, Philippine League of Secretaries to the Sagunian, kaya dito atong gipahimo ang atong conference seminar niadtong March 9 to 13 niining tuiga. Dito ato nang tan-aw gyud pag-ayo. Ug busa mao kini ang mga nasod napulo 11 12 13 14 although 13 na ka mga nasod top niini out of 80 ka mga nasod ato lang i-plastar kining mga labing daghan nga mga top nga mga US bases ganiya. Number 1 niini mao ang Japan. Ang Japan dunay ang US bases more than 120 ka mga sites and 14 major niini na sa Japan. O sila may host the highest number of US military bases and personnel heavily concentrated in Okinawa. Nasayod naman ta nga na sa Second World War perde man ang Japan sa Estados Unidos. Japan access with Germany and Italy. So, dito nila, nahigop nila ang Japan. Ikaduha, ang Germany. So, ang Germany, mo'y kaaway sa USA niadto. It's part of the Axis sa Second World War. Gumikan ka na sakop ni, bidaugman ang Amerika. Busag gipahimutang nila ang 119 ka mga sites sa military bases sa Germany. Sumaw ka ng K-European Logistics and Operational Hub. Sumuntar na ang puwersa sa Estados Unidos o gubat sa tibok kalibutan. Una ay katulong ang South Korea. Naalaman nito ang hiring sa 300 ka mga lunanon farmers. At any rate, information sa tanan, mga Oktubre pa sila mabalik. Posible, gitanaw pa una ang saydagan sa kalibutan kay at least safety ang atong mga farmers kung moadto sa South Korea kay doon na may 73 ka mga US military sites, of course bases, and 8 major niini naa sa South Korea. O kini mao ang home to Camp Humphreys, the largest US overseas base
nga naa sa South Korea. So, kung matandog ni, igo yun ang South Korea. No? Germany, Japan. Ikaw mong Guam. Ang Guam, doon ay 54 ka mga US bases. Number 5, Italy, 44 kini. Major presence of Europe, labi na sa Mediterranean operations. Grabe ang pagpaymutang sa Estados Unidos. Downward sila sa Puerto Rico, diya sa Central America. Downward na southern. Puerto Rico 34. United Kingdom sa Europe 25 ka US bases. Portugal 21. Turkey 13. Bahrain 12. Belgium 11. Panama 11. Marshall Islands 11. Ang Kuwait, Muslim area, doon ay napulo ka mga US bases. Mao ka na key hub for Middle East operations. Saudi Arabia napulo. Pilipinas siyam kini ka mga major areas. Significant presence for Asia Pacific security. Pero pasalamat kay gitangtang na ang Clark, Pampanga nga Air Force o ang Subic mismo sa diha sa Zambales. So mao kini nahitabo niini karon nga senaryo sa tibuok kalibutan ug busa unsa bay mahitabo niini niya ang maong analogy. Kadto si ngano bang na-convert man si Emperor Constantine. Si Emperor Constantine nga mao'y misunod sa mga emperador sa Roma nga gilutos gipamatay ang mga Kristiyanos. Sa diha nga doon nay gubat o nagkinahanglag rescue ang iyang mga forces ka nalupig man sa gidaganon. Nakita gyud ni Constantine ang cross sa langit. Kita gyud niya. And out of the cross, wa siya makatuog. O mo hinungdan that Emperor Constantine was convinced na ang Diyos ang iyang gingharian nga gitukod sa Jerusalem and it was uprooted and transferred to Rome. The reason why nga wala na niya lutusa ang mga Kristiyanos. And he declared the equal edict of Milan, nining putuwa equal footing na o wala na paglutos sa mga Kristiyanos. Until hangtod nga ang Roman Empire was finally converted into the climax of Christianity and the Roman government was used. Nining putuha ngadto na sa Catholicism, ngadto na sa pagkaylap sa gingharian sa Dios ug natuman ang Roma 1:8 pagkaylap. And that's the reason gitawag kanag Roman Catholic Church. Kaya ang sentro sa gingharian sa Dios was transferred from Jerusalem, Israel to Rome. And that's Roman Catholic Church. The said at the beginning of the kingdom of God on earth. So niining tanan, posible ba usad ga kini si Trump makasunod sa dagan ni Constantine? Posible ba yan? Posible. So atong paabuton karon. Kay kung maabot kini, then who knows? Duhay mag-agi sa USA. Either mao kini Babylon, bot pasabot mahugno kini siya. But nevertheless, may sama kini sa Roman Empire nga mag-converted kini. Pag-convert na ni hopefully si Trump kay misaludo man siya ni San Jose. Naghimo siya message on the feast of Saint Joseph, March 19, misaludo siya. So there is a sign. O niya, nagpadaan na sad og diplomat si Pope Leo XIV ngadto ni President Trump. And hopefully, magkasabot kining tanan, hunong na sa kupan. Ug matuman kini sa Isaiah chapter 2, verse 4, 1-5. Nga, i-convert na kining mga kahimanan sa gubat to agricultural areas. Agritourism.
dito sa Bataan ug uban pa katumang kahibanan sa gubat, part of the tourism aspect, agritourism. Mao na niya kini mahitabo. Perfect peace na ang tibuok kalibutan. Congratulations, Santos, 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 Fiat!